always hope. Sabi doon, cementing my soul, sabi I have forgot what happiness is saying. Endurance spirit so that my hope from the Lord. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na ang pag-asa natin ay ibigin natin sa Kanya. Amen po ba? Remember, sabi doon na reflection of my wanderings, the wormwood and the God, my soul continually remember it and bow down within me. At least I can. I call my mind and then fall. Sabi ko na naman, I have hope. Kung papansin natin dito sa verse 22, ano pong napapansin natin? Steadfast love of the Lord and His mercies stand they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Diba? Napakagandang basahin yung nasulat, mga lyrics na nakasulat sa Biblia. And the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Another hope. The Lord is good to those who wait for Him. The soul seeking it is good that one shall wait and don't quietly for the salvation of the Lord. Sabihin, gustong-gusto ng Panginoon na inaasahan ng Panginoon na tanging gustong marinig at gusto makita ng Panginoon sa oras ng pangailangan, sa oras ng pagsubok, sa oras ng katagumpayan, sa oras ng kagalingan, sa oras ng sakit karamdaman, sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kagalakan, ay hanapin mo ang pag-asa mo sa pangalan ng ating Panginoon. Ito ba? Kaya sa bago nito, ang ating tema, title, kasi nga ba sa tema sa natin. Sabay-sabay po natin basahin. Hope, your hope to the Lord. Saan ba? Hope. Sabi doon, hawakan mo ang iyong pag-asa. Kanino dapat? Panginoon, gusto ng Diyos na hawakan mo. Pag sinabing hope, kaya minsan naalala ko, nung buhay pa si Pastor, senior Pastor natin. Kasi maraming ano yan eh. Alam yung kalatris, malalim yung bunga, gusto ng mga ibon, at mga kumay, palengke. Ako naman, alam ng mga bata, kulitan, bakit kami dyan sa likod? At siyempre yung damor na mataas, damor na mas maraming bunga. Kasi nga kung yung mga nalulundan ko lang na ako mo, kami na halos ng tampo, lalo alam mo tinasunod nila. Pero in this story short, umakyat ko dun sa pinakamataas. At pumunta ako dun sa saka na medyo may sa palagay ko, kaya ako masumayagan pa ako nun. Kaya pa ako, nandun ako nakapagigit. At inugaw ko pa para ako matulog yung mga. And then, suddenly, may tumunog. Sabi doon sa kasama, oh no, oh no, no, no. Ay, parang yun. Tapos, unang tunog. Sabi ko, Jesus name. Tapos, pabilis ng tunog. Kasi malulopak lang. Ibigay na. Kasi hindi mo na mapasin pagkakaroon sa tulog. Damor na tumutunog, damor na boom. Yung hawak ko sa sana, ay kapit ako ng kapit, sabi ko. Ano man mangyari dyan, bibitaw. And sumisigaw ako. And then, suddenly narinig ng aking ama ang aking sigaw. Sabi ni Pastor, tumapit ka lang. Bago ako makatapat. Hintayin mo makatapat ako sa'yo, bago ako bumitaw. Diba? Ayaw ko pa rin bumitaw. Kasi, siguro nandun yung tiwala ko sa ama ko, pero yung sana wala mong tiwala eh. And then, sa nangarin na din ako ng
pagsubok sa panahon ng mga trials, situation natin na napakahirap akala natin walang sasakot sa iyo. Pero mayroong amang nasa langit na hanggang sumalo sa iyo. Hindi pa natin palaman ang Diyos sa buhay. Your hope, and your hope, your hope is the Lord. Walang iba, hindi kayamanan, hindi katanggagan, hindi sikatan. Ang daming hope natin ay ating Panginoon Kristo. Sabi doon, God is not the last hope, He is our only hope. Nalinawa ko pa doon, hindi daw si Lord ang pinakalas, kundi daw si Lord ang bumbero. Ginagawa mong bumbero, pag hindi mo na kaya, tsaka na Lord, kaya mo pa naman. Malakas na ako Lord, tsaka na Lord. Pero sabi doon, unang pala, si God ang unang bumaki. God is not our last hope, but He is our one and only hope. Ang Diyos daw, hindi siya ihuli mo, bagkos siya lang ang tanging pag-asa mo. Ito po kasi kami in Genesis 3 verse 26. Sabi doon, the prophet Jeremiah recalls his suffering, but expressed the hope niya in the Lord. Naalala ng prophet Jeremiah ng kanyang mga pagdurusa, ngunit lagi pa rin niya pinapayag ang pag-asa na sa Panginoon. Ito ba? Sandra, si Abinio, si Daniel, si Abraham, si prophet Jeremiah, lahat ng mga ito ay yung hope nila ay nakita nila at kumapit sila kay Lord. Kaya sabi nga doon, hold on with your hope to the Lord. Umawak ka at hawakan mo at nag-isang pag-asa mo ang pangalan ng ating Jesus. Number 1, bakit tayo kailangan kumapit sa pag-asa ng Diyos? There's still hope in poverty. So verses 17 to 20, worrying or worldly wealth manifests insecurity. Diba? Ito naman to. Pag tayo mga Kristiyano, tayo may mga pananampalataya kay Lord, kahit 24/7, balik na rin mo, ay hindi ka na matulog, kasi nag-aalala ka sa future mo, hindi ka na matulog, dahil nag-aalala ka sa tuition mo, hindi ka na matulog, nag-overtime ka na parati, kahit bumagsak ang katawan mo, dahil gusto mo may nanawag ka mamerin. Sabi doon, worrying or worldly wealth manifests insecurity. Hindi naman masama ang masipag. Pero yung trabaho na yan, yung career na yan, yung pangarap mo na yan, yung business mo na yan, nilalay mo sa Panginoon, mas lalo na. Ang hirap. There is still hope in poverty. Poverty is not about all money matters. Maraming poverty. Do you believe kung mahina ang physical mo, mahina ang spiritual mo, dadalo din niya sa ating finances. Kaya, minsan masyado tayo nag-aalala para sa mundo, kaya man sa kasaganaan. Pero ito pala ay papakita at kawalan ng pagkakasagan sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, umpisa pa lang, yung business mo ba na ba yan? Yung sakyan mo ba yan? Yung bahay mo ba yan? Trabaho mo ba yan? Ay kasama mo sa Lord. Ito ba? Kaya nga, minsan, nagkakamali o kay naghihina ang Kristiyano dahil naghihina din ang kanyang spiritual. At ito, my souls, during of this, I have forgotten what happiness is. Kalimutan na daw ang happiness. So I say my endurance as perish that my hope from the Lord. Remember my affections of the Lord and the wanderings and the world good and the guy. My soul continually remember it and it's bowed down within me. Naglaw sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya sinabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Bakit nawawala? Pag ikaw ay lumalayo kay Lord, pag-asa mo ay sa mundo. Pero lang naman yan. Kung ikaw ay lumalayo sa presensya ng Lord,
pagpapag na kailangan problema, hindi mo na alam nangyari. Dami ko itong naaalala, ako'y lang sa nag-ibig natin. Huwag akong hayaan ng sumungaling. Ano, sa Proverbs chapter 30 verse 8 to 9. Huwag akong hayaan ng sumungaling. Huwag mo akong payamanin o maghirapin. Sabi ng TikTok, sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka kung masagana ko, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matutong magdakaw. At pangalan mo na napasatanganan. Ibig sabihin, kaya napapansin natin, kung meron sa kaluluwa ng mga kay Lord, sino nagdiriwang? Kalakitan. Kaya sabi doon, bakit nagdiriwang ang mga angels? Mga thousands, billions of angels sa langit. Pag ikaw na nakilala kay Lord, ikaw lumanggap kay Lord, ikaw may connection kay Lord, may relasyon kay Lord, at ikaw ay pananampalataya. Why? Because hindi kayang bayaran ng kayamanan ang kaligtasan. Hindi ko ba? Yun ang totoong kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga ikaw ay pinakamayaman, ikaw ang pinakamapalad at naniniwala pa kayo. Ang tao na mabubuhay sa mundong ito ay ang mga Kristiyano. Parang hindi kayo naniniwala. Naniniwala pa kayo, ang pinakamasayang tao na mabubuhay kayo ay ang mga Kristiyano? Ang tao na mabubuhay ngayon sa mundo na, balikan, ang pinakamasayang tao na mabubuhay sa mundo ay ang mga hindi mga milyonaryo. Kung ikaw ay mga milyonaryo, ikaw ay mayaman, bonus pa rin ang Panginoon. Kung ikaw ay kilalang pangalan mo, katanyagan, bonus pa rin ang Panginoon. Pero ang totoong pinakamasayang pamumuhay at pinakamayaman ay ang mga Kristiyano. Bakit? Magdiriwang ang mga kalamitan. When God blesses you, sabi doon ito financially, don't raise your standard of living. Take note, raise the standard of giving. Naniwala mo pa kayo? Sometimes, normal lang sa tao ang mati. Pagkasahod mo, pagka ng tarnipanti, dami mong tinurder, si Shopee, si Lazada, hindi naman masama yun. Pero matuto kang maayos ng budget. Minsan, magkikipag-compete tayo, may bago siyang cellphone, latest yung gamit niya, gusto ko rin gano'n. May bago siyang TV, 32 inches, bibilang ko ng 60 inches. May bago siyang sakyan, 4x2, bibilang ko ng 4x4. Ibig sabihin, brand na ng gamit niya. Ibig sabihin, ang pamumuhay sa mundo ay hindi puros pagkikarera sa mga pagkarera na bagay. At gusto ng Panginoon, ang unang payamanin mo ay yung espiritual na kaligtasan. Hindi mo ba? Ang sabi nga doon, kaya put God first. Sabi doon, Matthew 6:33, hindi mo ba? Alam ka dyan, wala. Ano kung sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33? Sige first na kita mo, and his righteousness, and take note, and all shall be added. Kaya nga, yung hope mo para parati, una ay kay Lord. Kaya nag-usap si Manny, si time, si future, at si God. Sabi doon, Manny says, earn me, forget everything. Sabi naman ng time, sana. Next slide, please. Labas mo ka. Nag-usap si Manny, time, future, at si God. Sabi ni Manny, Manny says, earn me, and forget everything. Ito yung walang Diyos. Sabi naman ni time, follow me, and forget everything. Sabi naman ni future, struggle for me, forget everything, forget the Bible study, forget the Word God, forget the prayer meeting, forget the Sunday service, forget the ministry. Sabi ni future, but God says, ano sabi ni God? Just remember me, I will give you everything. Hindi ba natin para mga sa tao? Hindi sabihin na masipag ka,
Hindi sabihin na busy ka, kalimutan mo si Lord. Hindi mo ganun. Dapat sabihin mo, Lord, remember me. First, if God turn night into day, He can turn your burden into blessing. Just believe. Do you believe in that? Sabay-sabay ka natin basahin. 1, 2, 3, go. If God turn night into day, He can turn your burden into blessing. Just believe. Ito ba? Kaya sometimes, hindi natin pinapaniwalaan ang Word of God. Gusto sabihin ni Lord, believe me, my son, my daughter, anak, maniwala ka sa akin. At pakikita pa natin yung ibang mga paraan. Bakit? Una-una natin pagkatiwalaan. Bakit una natin hanapin ang hope natin, ang pag-asa natin kay Lord? Sabi doon, if God turn night into day, He can turn your burdens into blessings. Sabi doon, there's still hope in poverty. Physical, mental, spiritual na poverty. Sabi doon, sa number 2, there is still hope in ano ba yung pamasayan? Pessimism. Sabi doon, may pag-asa pa rin sa kahit anumang kabiguan, kahirapan ng buhay daw. May pag-asa. Sabi doon sa verses 20 to 24. God's mercy is meant to address our miseries. Sabi doon ang awat abak daw ng Diyos ay ang katugunan sa ating mga kahirapan, katugunan sa ating mabigagian sa buhay. May soul continually remembers it. Sabi doon, bow down within me. But as I go to man, and therefore, sabi doon, I have hope. Speak past that, ito yung kantang binasa natin. God of the Lord never ceases. Sabi doon, His mercy never comes to an end. Take up, they are new every morning. Great is their faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope. Kanino? In Him. Sabi doon, wala nang iba. Ang pinaka-the best na una mong malalapitan sa sitwasyon ng panahon na walang-wala ka, sa sitwasyon ng panahon hindi mo na kaya, sa sitwasyon akala mo wala kang kakampi, hindi naman masama na lumapit kay BFF, lumapit sa mga parents mo, sa mga kapatid mo, lumapit sa mga pastors, sa mga leaders mo. Pero ang pinaka-the best at pinaka-the best way na una mong hanapan ng pag-asa, hope at lapitan, walang iba ang Jesus Christ. Ang ama mo sa langit na nakakatindi ng pinagdaan mo. Sabi doon, you know what? Why do people commit suicide? That because they are weak. Hindi daw sila kanina. But for pretending to be strong or alone. Ngayon mo ba? Bakit? Wala kasi sila pag-asa. Wala na silang gustong nalapitan, makapitan. Yung mga stress na hindi gusto ng mga tao minukan, gusto nila mapag-isa, gusto nila nakasarado ng pinto, nakasarado ng bintana, gusto pa nila ang madilim. Ayaw nila lumabas. Kasi nga, at lumatak ko sa kanilang isipan, puro subjektibo, wala nang pag-asa, negative. Nakalimutan nila ang tanging pag-asa kay Kristo lamang. Life is short. You have to be, sabi doon, gentle to each other. Hindi mo alam pinagdaraanan ng isang tao. Kala mo na masaya siya, at hindi pa nga yan. Pero masuk na pala siya. Kaya sabi ng Timeless Christian Spirit, the person decides to be pretending to be strong for too long, pero hindi mo alam kung iyan ang parayang pagpagsanan. Kaya pag tinanong natin sino mo dito ang walang problema. Yan, walang problema. Lahat tayo ng problema. Pag nagising pa lang sa umaga, may problema ka na. Kaya sabi doon, yung mga bumibigay ka sa buhay, ayaw ng
mag-continue sa buhay, wala na silang pag-asa na kita. Alam niyo mga Chinese, sabi ng mga Chinese, Pilipino, laki mata, pero hindi kita. Sabi na, Chinese, hindi mata, pero laki kita. Nagis nyo ba? Yung mga Chinese businessmen yung mga yan, bata pa lang, tinuturuan na sila ng business, hanggang biro-biro. High school pa lang, milyonaryo na. At nakakalamutan ng city, sila na depende lang sa pera, sa business, sa connection nila. Pero isang Chinese, lumubog sa utang, lumubog ang kanyang pati yung kanyang unang nagagamit niya. At yung mga connection niya, kasi yung mga Chinese na suportahan niya. At siya ay, to make my story short, nabankrupt. At siya ay napakabankrupt. Why? Siya ay nagdidepende sa pera at sa kanyang business. Sabi doon, kaya yung mga tao walang pag-asa, walang nakikita pag-asa, sila ay napapalulog sa Panginoon. Kaya nga, lahat tayo may pag-asa at may buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Amen po ba? Kaya sabi ngayon sa katabi mo, sabi doon, kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Sabi mo, alam niyo po ba yung simpleng pagtapik, simpleng kumusta ka na? Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Sabi mo ba? Sabi mo, Brad, anong tanong? Lalong nunumog yan, diba? Lalong may experience yan. Brad, amanoy. Diba, Brad, sister, kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Sabi mo ba? Sabi doon, God uses broken things beautifully. Broken clouds for rain. Broken soil, seeds, aspen, sabi doon, broken crops, gives, sabi doon, seeds. Broken seeds, sabi doon, give life to new plants. So when you fail, sabi doon, you are broken, there is assured that God is planning to utilize you from something great. Hindi mo ba? Kaya sometimes, yung mga broken hearted, yun ang gusto ng Panginoon, hindi yung sa magdala. Yung broken hearted sa business, broken hearted sa trabaho, broken hearted sa pamilya, yun ang gusto ng Diyos kung tumalapit ka sa Kanya, kung walang-wala ka na, durog ka na. Sabi doon, you are broken, sabi doon, to be rest assured that God is planning to utilize you from something great. Ano ba? Kaya, there is still hope in this reason. Yan. May pag-asa pa rin kahit sa mga kabiguan at kahirapan. Ang pangbuhay natin. Sometimes God's no. Take note. Sometimes the big no. Sometimes God's no is not a rejection. It is, okay, mag-iwas na lang. Kasi yung mga nasa tayo. Sometimes God's no is not a rejection. It is a redirection. Sabi ito, because from being broken, God came with Lord to be being treasured. Ito ba? From being treasured to being treasured. And take note, from being rejected to being protected. Ito ba? Ibig sabihin, Lord, hindi mo sinagot ang panalangin ko, siya na ba kapag-alawin. Sabi ni Lord, no. Narinig ko, Lord. That's a redirection. Ito ba? Tapos na sa akin. Kaya sabi doon, being broken to being chosen. From being treasured to being treasured. And from being rejected to being protected. Protected ka lang ni Lord sa mga gusto mong gawin sa buhay, pero hindi niya ikanalaw, no, because ito ang para sa iyo sa akin. Ito pa, God's plans is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something for you.
ba? Hindi ba natin palangpakan ang Diyos sa buhay? Because God's plans is always the best. Why? Sometimes the process is painful and hard. Lord, agay-agay spiral. At kulasan Lord. Di maray kalit sa Lord. Di maray nako. Kalit siya min. Parang preparation. Lord, hanggang may trabaho, wala pang business, wala pang work. Lord, ang tagal-tagal ko sa trabaho, hindi pa ako nag-promote. Parang tahimik mo, Lord. But don't forget, continue ka lang kay Lord sa pagsusal sa Kanya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But don't forget what? Sabi doon, that with God is silent, He is doing something for you. Ano ko ba? I-claim mo na, Jesus. Ano ko ba? Sabi mo para sa akin yan. Pwede rin, katabi mo sa bahay. Sabi doon, there's still hope in poverty. There's still hope in division. May pag-asa pa rin kahit sa ano, kabiguan, kahirapan ng buhay. Sabi doon, number 3, there is still hope in vision. Yan. May pag-asa sa matyagang paghihintay. Yan. Patuto ka maghintay. Merong yes, merong no, at merong wait. Sa mga panalangin natin, sometimes discourage tayo because no, sometimes wait. May pag-asa sa matyagang paghintay sa verses 25-26. To wait quietly upon the Lord is sabi ng antidote. Ito'y wellness. Ito daw ay panglunas. Ang paghintay ng totoo sa Panginoon ay nagiging panglunas sa anumang kapagalan, kapighatian, kahirapan sa iyong buhay. Ito ba? The Lord is good to those who wait for Him. Take note. The Lord is good to those who, it is not all, but who wait for Him. To the soul, seeking, it's good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Sa Tagalog, si Yahweh mabuti, pero maganda. Sa mga nananalig na tumasa, ilaw sa Kanya, verse 26, kaya sila makamina, makapong tiyaga, umasa sa kaligtasan, si Yahweh ang may lahat. Learning to wait God's timing is worthwhile. Sabi doon, tandaan, ang pagtutong maghintay sa tamang timing, tamang panahon ng Diyos ay pakinabang. Dahil ito'y nagpapakita ng katatagan at patibay ng pag-asa sa Diyos. Ano bang maghintay natin? Yan, pakita natin, don't let them take too much of your time away. Kung malakas ang physical mo, pero mag-iinan ng spiritual mo, bakit? More time ang dinudugol mo sa mga ganito. Kapag yan, Facebook, gadget, YouTube, Instagram, Netflix. Ilang oras ka sa social media, pero 1 minute ka lang mag-pray. Palagay mo ba? Mas bibigyan ka ng tuon ng Panginoon. Parang ang panalangin mo. Abraham, waited 25 years. Jacob, next slide, please. Abraham waited 25 years. Jacob waited, sabi doon, 20 years. And Joseph waited lang 40 years. And Moses waited 40 years. Jesus waited 30 years in God's. If is God making way, may mo ba? Si Jesus Christ, 30 years siya na in-spirit sa lupa. Si Moses, 40 years. Si Joseph, 14. Yung iba, kung sabi na, 15. Si Jacob, 24 years. Si Abraham naman, 25 years. Alam niyo ba, si Noah, ilang taon na nakita sa ulan? Hindi 40, hindi 20 years. 100 years. Pinuhin nyo, si Noah nagsishare ng Biblia, hindi na talaga yan. Si Noah, bago bumuhos ang ulan, kasi wala pang ulan
nag-aagawa ng arka si Noah, siya, kanyang asawa, kanyang mga anak, mga manugang, bago, asawa ng kanyang mga anak. At nagpapangaral ng salita ng Diyos. 2 years, 5 years, 50 years, ang tagal na yun. Pero ito, almost 100 years ng pangaral sa Noah. Nabubuhos ang ulan, puwasakin, unawa ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng bahatuan. Walang naniwala. At yun nga, kung unti-unting pumulong, dumilim ang kalimutan, biglan, bumuhos, pumatak, ulan, bukas ang lahat ng mga bukal sa lupa at lahat ng nilalang sa mundo ay matay. Dahil sigawan ng mga hayop na yung kasabi. Bibigyan natin ang ako ng hope. Bibigyan natin natin. Pagkakang na lahat. Ako rin ng hope, outlook, then persevere, and grow. Sabihin, yung hope na tinatawag, hope on the Word of God. Hawakan mo daw ang salita ng Diyos. Let God's Word speak louder than your words. Diba? Hayaan ang salita ng Diyos na magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong mga alalahanin ng iba. Sabi doon, hold on to the Word of God. Hold on to the Word of God. Kaya mo daw umawag sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang daming pag-asa natin. At dahil kakalaw ng anos ko ito, hawakan ang salita ng Diyos. Sabi lang, let God's Word speak louder than your words. Minsan, kasigit para malakas ang alalahanin mo, ang worry mo, kaysa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ang salita ng mas malakas kaysa sa ating mga alalahanin. Why? Because the Word of God, the Bible, is best investment before leaving earth. Bakit kailangan natin hold on to the Word of God? The Bible is the best investment before leaving this earth. Kung meron tayong mobile map, kung meron tayong sa Waze sa cellphone, para pangangandaan, kahit mga Kristyano, ang map natin ay ang Word of God. Kaya doon ka mag-invest before leaving this earth. Sabi doon, don't say God is silent when your Bible is closed. Ano ba? Ano ba yun? Lord, nasa na yung pangako mo. Lord, ganito ganyan. Pero yung Biblia mo, hindi mo mabuksan-buksan. Dahil yung hope, yung promises, pangako ng Diyos ay nasa kanyang salita. Many books, sabi doon, can inform you, but only the Bible can transform. Kaya Facebook, ano bang book yan? Pero, ang pinaka-base na book ay ang kanyang Bible. Gandaan mo na sa mga. If we don't arm, sabi doon, kaya tingnan natin, yung mga kabataan natin na more on gadget or on social media at less on the Bible, the Word of God. If we don't arm our children with God's truth, the Word of God, Satan will equip them with his lies. Ano ba? Kaya nga, ang daming mga kabataan ngayon, tanongin mo sa matatagpuan God is love, John 3:16, bago. Saan matatagpuan na hindi na ako sa namin ng buhay ang tao? Saan na ba yun? Hindi niya alam. Matupot ko. Kaya nga, maraming kabataan, wala silang alam, wala silang nalit sa Word of God. Kaya yung mga anak natin, alam mo po kasi wala kang anak. Kahit makulit, ikot-ikot, galit po natin sa church. Kasi meron po tayo sa mismo ng mga kabataan. Salamat sa buhay ng mga pictures natin. Tinuturan sila ng Bible verse, tinuturan sila mag-pray, tinuturan sila ng mga character ng Bible character, sino si Jesus Christ,
sino si David, sino si Goliath, yung mga yan. Kaya gusto ng Diyos sa mga bata. Bakit? Napagkalapit ng puso ng Diyos sa mga bata. Kaya bata pa lang, turuan ang plano sila sa pag-presisente, pagkain ng pagkain. Kaya ang gagawin mo, God, bless the food. Amen. Kung tatatak mo kayo sa bata, hindi yun cellphone, remote, eating. Diba? YouTube before sleeping. Diba? Ibig sabihin, lies ang ilalagay ng kaaway ng Diyos. Ay, yan, kaaway, si Satan, sa mga kabataan, kung hindi sila napupunan ng lugar. If you don't arm the children with the God's truth, the word of God, Satan became with them in his life. Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us that through endurance of the encouragement of the Scripture we might have hope. Yan, parating hope. Ano mang nasa kasulatan sa atin dito, kung manguna ay nakasulat sa ikatuto natin upang sa pamagitan ng pagtitiis sa Diyos at sa pagpaparamas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng hope pag-asa. Why? Because the devil wants you to worry about your future so that you can enjoy your life right now. Yan, ito yung mga lies na sinisisik ng kaaway. Instead of the word of God, kaaway, negative ang sinisik. The devil wants you to worry about your future so you can enjoy your life right now. He is a liar. Ginagawa siya ang father of lies. He is a liar. Enjoy every minute of your life because it is a gift of God. Natin mo ba? Enjoy natin ang buhay natin na kasama natin si Kristo, kasama natin ang salita ng Diyos. Why? Because sabi sa Jeremiah 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Kaya nga, pununin natin, hold on to the Word of God sa ating mga mindset. Letter O. Unang bukod. Inulungan. Ano ay po? Outlook sa positive. Diba? Mag-focus ka sa positibo. Tumingin ka sa positibo. Pag-asa. Hebrews 10:26. Let hope not your hurt shape you. Diba? Yung pag-asa na umuhog sa'yo, hindi yung sugat o yung sakit sa damdamin mo. So do not throw away your confidence. It will be rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Di ba? Yan ang promises ni God. Focus ka sa positive outlook. God's love is always the best. Yan. Naulit na. Sometimes the process may fall and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Positibo. Para naman it's hope that it's hope that your hurt shape you. Sabayan sa ito, hayaan mo daw ang pag-asa kay Lord ang magpupog sa iyo, hindi yung sakit, sugat sa dami mo. Letter B. Persevere in prayer. Yan. Manalangin naman. Sika. Sa Isaiah chapter 40:31. Waiting for God's answers to prayer is not waste of time. Ito naman. Ang paghihintay daw sa sagot ng Diyos sa panalangin can very long time na magkahaba. Hingana na. Alam niyo ba, bago dumating yung sasakyan, hingana ko rin, buhay mo sa pastor, pinag-prepare na yan. Hanggang sa pastor ay kinuha na lang kayo sa dumating mo. Always, saka nagkaroon na, sabihin, sometimes, it's too long to wait the presence of answer of God back. It's worth to wait. Hindi lang yun. It's not waste of time. Hindi makasera. Isaiah chapter 40:31. But those who trust the Lord will find new strength. Habang hinihintay mo sa Panginoon, bibigyan ka ng lakas. They will soar high with wings
like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Sabi doon, ngunit lumalakas at sumisigla ang titiwala kay Yahweh. Habang hinihintay mo ang kasagutan mo, hinihintay mo ang katutunan ng Panginoon. Humingi ka ng lakas kay Lord. Lilipad siya ang tulad ng mga agad sa itatang ngunit hindi mo mapagod sila ilalakad ngunit hindi manghihina. Sabi ng Panginoon, habang naghihintay ka sa panalangin mo, maniwala ka at pagtiwala ka at pag-focus ka sa positibo sa pamagitan ng pag-asa kay Lord sa pamagitan ng panalangin. Kasi sabi ni Pastor Cindy Brooks, sabi ni Pastor Brooks, if you're not sure about the power of prayer because you don't pray, prayer is very kasi prayer brought some water out of solid rock. Prayer sabi tutok bunga ng sar. Prayer furnace and prayer lock the lion's mouth. So it wouldn't destroy Daniel. Diba? Minsan, parang sa tagal na nagpanalangin mo, hindi ka na yung pag-asa mo sa panalangin, natubilin ng Lord, parang mawawala. Pero sabi ni Pastor Brooks, prayer locks the lion's mouth. Ang tinutukoy kanito, kung kaya ng panalangin, kaya ng positibo pananampalataya na mag-divide ang sea, kaya na mapalabas ang tubig sa sulit rock, at kaya na, sabi doon, din katensar ng Panginoon, sabi doon, lock the mouth, tayo, para hindi mag-destroy si Daniel. Kaya din ang Panginoon sa ating buhay ngayon. Kaya nga sabi doon, kahit napakatagal, kung pasok pa rin, divergence, sabi doon, someone based on season. One season Daniel was a shepherd, and the next season he was a king. One season Ruth was working in the field, and take note, the next season she was the pawn in the second. Diba? One season Mordecai was sitting outside the king palace, and the next season he was inside the palace. We serve a God who turns things around. God, sabi ko, in very good favor. Hindi ba natin parapahan ang Diyos sa mukha? Kaya kung nakita nyo ang pagkunan, baka hindi mo pa season kayo, makakulas mo kalawa, baka paglabas mo, yun na yung season mo. Hindi mo ba? Kaya, maghintay sa tama. Tugunan ng Panginoon. There's hope. Let me intro Jesus in your heart. Ilubog mo daw sa Jesus Christ sa iyong puso. Pray, parati si Lord sa puso natin that Jesus become the Lord in your life. Kaya kung si Jesus na maging Panginoon ng iyong buhay. 1 Peter chapter 3 verse 15. But if your heart regards Christ the Lord as holy, ready at any time and depends if anyone will ask you for a reason of the hope that is in you. Igalang ng Diyos Kristo. Mula sa inyong puso bilang Panginoon, dahil kayo nandun, maging handa sumagot sa sino mang humingi ng paliwala. So yun tungkol sa pag-asa sa inyo. Ibig sabihin, bago ka mag-share, bago ka makitaan, magpaliwala ng pag-asa lang, nakikinas ng buhay kayo ba? In Jesus enter your life today. Sabi ito, hayaan si Kristo na pumasok sa inyong buhay. Revelation chapter 3 verse 20. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with him and he with me. Tignan mo, nakatayo ako, kumakatong sa pintuan, kung nilipinin nyo ang hindi bubuksan ang pinto, papasok ako, sabi ng Panginoon, at kakain ang kasama. Parang araw, ano mang pinagdaraanan mo, magpatuloy ka lang, dahil ang pag-asa, ang totoong pag-asa, ang living hope, walang iba, kundi ang ating Bible Christ. Sabi ko ba, there is still hope in
bago there's still hope in there's still hope in patience. Sabi doon, lahat ng hope, bigay mo, lahat ng pag-asa, positibong pag-asa, ay hanapin mo ngayon. Baka hindi mo pa season ngayon. Narinig na po ba yung story ng the pregnant elephant, the pregnant dog? Narinig niyo po ba yung story na yun? Yung sabay na buntis yung elephant at sabay na buntis yung aso. Sino yung buntis? Si elephant at si dog. Ang isang elepante, ang isang aso ay nabuntis ng sabay. Tatlong buwan ang nakalipas, ang aso ay nagsilang ng 6 na tuta. Ilan ang tutang sinilang ng aso? Sa tutang 3? Yan, pagkalipas ng 6 na buwan, ang aso ay buntis muli. At siya ay nagsilang muli. Sabi doon, at siya na buwan dito ay nagsilang muli. At umabot isang dosena ang mga anak ng tuta. Ganun na. 3 months lang, mga anak ng aso. Sabi doon sa 18 buwan, ang aso ay lumapit sa elepante. Sa 18 buwan, lumapit naman ang aso sa elepante. Elepante, di ba? Buntis ka, buntis ako? Oo. Mag-usap na yung aso ng elepante. Sigurado ka bang buntis ka, sabi ng aso? Ako, nakatatlong. Buntis na, nakatatlong. Panganak na. Nakatatlong, 3, 6, 9, 12. 4 times na nanganak ng aso. Kaya meron ng 12 tribes of dog. 3, 6, 9, 12. Pero yung elepante, nanganak ka ba? Di ba? Sabi ng aso, sigurado ka, buntis ka? Parehang din sa tayo ng buntis. Pero, apat na bis na ako nanganak. Dahil isang dosina ang tuta, pero wala pa rin. Pero ikaw ay buntis, ano ang nangyari? Sumagot ng elepante ito. Kaya isang bagay tayo sa unawaan mo, sabi ng elepante sa aso, ang dala ko ay hindi isang tuta. Ang pinagbubuntis ko, isang elepante. Sa loob ng 2 taon, ilang katagal magbuntis ang elepante? 2 years. Isang beses lang sa mga anak. Grabe. Yung total premas na pero yung elepante, 2 years bago siya mga anak. Sabi ng elepante, kapag ang aking sanggol ay lumabas at tumawag sa lupa, nararamdaman ito ng lupa. Kapag ang aking sanggol ay tumawid sa kalsada, ang mga tao ay humihinto at nanunood na may magkaba. Kung dalawang anak, sabi doon, kapag ang anak ko ito ay lumabas at lumaki, mamamangha at magbubulat ng tao. Kaya minsan, tatangan ako, parang tagal na, almost 2 years na. Almost 1 decade na Lord, wala pa yung kasagutan. Don't compare your journey to anyone else. Sabi ko ba? Kaya huwag na huwag ikumpara sa estado ng buhay mo sa isang tao. Kung anong meron sa ngayon, kung anong meron ka ngayon. Dahil hindi mo alam, ang pinapanganak na blessing sa'yo ay isang elepante pala. Hindi ba natin palakan ang sa buhay? Hindi yan kanta, hindi yan ang prepare na tayo sa'yo, isang dakila, malakas at napakalaking magpapala. Let it in Jesus' name. Sabi mo para sa akin yun. In Jesus' name. At minsan, never lose hope that God can change your life. Hindi mo ba? When hope is lost, all will be lost. Your past cannot change, but God can create a bright future. Hindi po. Huwag kang wala ng pag-asa. Mabago ang Diyos ang iyong buhay. Kapag nawala ang pag-asa, mawawala ka ay yung nakaraan, hindi na maaaring mabuhin yan. Ngunit ang Diyos ay maaaring gumawa ng napakaganda pinapapasok mo sa buhay. Para pakanta natin ang Diyos sa buhay. Di ba buhay na tayo naman?
our living hope, our only hope is Jesus. Sabi nga sa kanta, the living hope. Hallelujah.